Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang isang lalaki matapos barilin ng dalawang nakaonsehan umano sa bentahan ng ilegal na droga sa Navotas. Aminado ang isa sa mga suspect pero iginiit na ipinapatay ang biktima ng isang nakakulong sa City Jail. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive! Mapapanood ang ayon sa pulis bentahan umano ng droga sa Barangay Tangos North sa Navotas. Ang dalawang suspect, nilapitan ng umano'y katransaksyon nila. Makikitang may binato sa kanyang pakete. At nang maghiwalay sila, binalikan siya ng lalaki na kasombrero. Kalaunan, nakita ang biktimang may tama ng bala. Ang paniwala ng pulis, binaril siya ng umano'y mga katransaksyon niya. Nauhuli ang mga suspect sa follow-up operation. Sinisingil po ng utang po. Benta po ng illegal na droga po. Yun po ang lumalabas po sa conversation po nila. Nakuha sa crime scene ang paketeng inihagis sa biktima. Sa follow-up operation naman na-recover ang baril na ginamit sa pamamaril at ang e-bike. Na-locate po namin siya sa tulong po ng witness po natin kasi nagtago po sila eh. Una, yung description po ang binigay sa atin ng witness. Kung ano po yung damit na suot po nila nung ginawa po nila yung krimen, same pa rin po ma'am nung na-recover po natin. Onsehan sa droga ang lumalabas na motibo ng pamamaril, bagay na inamin mismo ng isa sa mga suspect. Dati na kami may ma'am, may alita nun. Nung sa loob pa lang kami. Nung lumabas ko kami ma'am, nakaunsihan kami sa droga ma'am, nakaunsihan kami. Bukod sa personal na galit, sabi ng suspect, may nag-utos para patayin ang biktima. Ang sabi sa kanila no nag-utos ay hindi nagre-remit ng kita doon sa benta po ng illegal drugs po yung biktima po natin. Nang i-stop nga rin no, na babaldog, nag-uunsihan sa droga. Magkano binayad sa'yo? Pauna siya ma'am, Gis mil ma'am. Nakakulong daw ngayon sa City Jail dahil din sa droga ang itinurong nag-utos. Depensa ng isa pang suspect. Umangas lang po ako sa kanya dahil nagpasama lang po siya sa school. Hindi ko po alam na gano'n yung gagawin niya. Sasampahan ng mga karampatang reklamo ang mga suspect na dati na rin nakulong dahil din sa droga. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Sunog na naman sa Marikina. Natrap sa natutubok nilang bahay ang isang ama at kanyang dalawang anak. Isang lola naman ang nasawi sa sunog sa Maynila. Nakatutok si Bernadette Reyes. Inabot lang ng first alarm ang sunog pero 8 bahay ang mabilis na natupok sa East Santos Avenue, Barangay Concepcion 1 sa Marikina City kaninang umaga. Tatlong buhay rin ang nawala. Ayon sa kamag-anak ng biktima, nagluluto raw ang padre de pamilya nang biglang sumiklab ang apoy. May sinaing daw doon. Ewan ko doon sa kapatid kong lalaki, nagluluto. Binalikan niya yung dalawang anak niya. Binalikan niya yung anak niya dalawa doon sa taas, hindi na nakababa. Yung dalawang apo ko, tsaka yung tatay nun, tumalon doon sa kabilang bubong. Narinig pa raw ng mga kapitbahay ang paghingi ng saklolo ng mga biktima pero hindi na nila magawang saklolohan dahil sa lakas ng apoy. Nakita ko, nagliliyab na yung kapitbahay. Akala ko may nagluluto. Grabe naman lakas yung kalan. Ginawa ko, ginising ko na yung mga anak ko. Hindi ko alam yung pinanggalingan. Kung sa kalan, sa ventilador, hindi ko alam eh. Basta nakita ko lang, umaapoy na. Maya-maya, lumaki na yung apoy. Wala siguro na silang malabasan kasi yung bahay po kasi, dikit-dikit po kasi talaga yung bahay po namin dyan. Wala na pong makapasok eh. Kasi ang lakas po nung sunog. Tinatayang 8 bahay at 13 pamilya ang naapektuhan ng sunog dito sa Barangay Concepcion 1 ngayong araw. Hindi pa alam ang pinagmulan ng apoy pero may payo ang mga bumbero ngayong Fire Prevention Month. Sa ngayon po na mataas po ang ating heat index, pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan na magdoble ingat. Kasi mainit po talaga and ang ating mga saksakan, lalong-lalo na mga electric fan, kapag hindi po natin siya ginagamit, siguraduhin po natin siya na nakabunot at ang mga ilaw natin ay siguraduhin na pag hindi ginagamit ay laging nakaswitch off. Naglalagablab na apoy din ang tumupok sa magkakatabing bahay na ito sa Tondo, Maynila. Nasawi sa sunog ang 83 taong gulang na babae na bedridden na. Yung nanay po niya, nasa itaas po, 83. Hindi raw po makalakad. Under investigation pa yan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras.
Hindi lang mali ang disenyo, kundi tila tinipid ang gumuhong tulay sa Isabela. Idiniin yan ni Pangulong Bongbong Marcos nang inspeksyonin ang proyekto na nung unay tinapyasan ng kalahati ang gastos. Nakatutok si Ian Cruz. Sa kanyang inspeksyon sa gumuhong Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela, nagdagdag ng detalye si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng mali umano sa disenyo na una nang binanggit ng Department of Public Works and Highways. Dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan under 1 billion para makamura. Design is really weak. Sabi ng Pangulo, dapat ay suspension bridge ito o tulay na nakasabit o suportado ng mga bakal na kable, pero hindi yan ang ginawa. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan o. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Matapos ang inisyal na pagtitipid, bumaba sa 900 million pesos ang gasto sa proyekto. Pero dahil sa natuklasang mahina, kinailangan itong i-retrofit, kaya umakyat din sa 1.2 billion pesos ang gasto sa tulay. Ngayon, mapapagastos na naman dahil kailangang i-repair ang tulay at tila mababaliwala ang natipid ayon sa Pangulo. Tinipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Base sa straight line diagram ng DPWH, 2014 sinimulan ng Phase 1 habang 2016 naman ang Phase 2 at 2019 ang Phase 3 habang 2023 at 2024 ang mga retrofitting. Pero sabi ng Pangulo, hindi sa konstruksyon nagkaproblema dahil sinunod lang nito ang disenyo. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang may nakita na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So the whole process is okay naman lang yung construction up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang yung specifications mali. So this is a design problem. Git din ng project manager, maayos ang pagkakagawa nila na aprobado ng DPWH. Meron mga testing yan. So hindi ka makakalusot na maglagay ka na dyan na walang hindi dumaan sa quality control. Isa aniya sa naging problema ang paggalaw ng Pier 8 o isa sa poste sa ilalim ng tulay na nasa Cagayan River. Pero kabilang naman yan sa na-retrofit. Ni-review uli ng isang third-party consultant. And they come up the retrofitting works. Parang may tilting na nandun sa kuha na yan. I cannot further explain. Sabi rin naman ng DPWH, hindi substandard ang mga ginamit na materyales. Meron naman mga tests done during construction. That is what I was told and seen. Ayon sa Pangulo, mahahanap nila kung sino ang responsable sa di umano'y maling disenyo itong Kabagan Santa Maria Bridge kung kaya umano ito nag-collapse. Pero sa ngayon, ang mahalaga muna, makumpuni ang nasirang tulay. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. Iginiit din ng Pangulo na dapat bantayan ang mga daraang sasakyan sa tulay na may kapasidad lamang na 44 tons. Maging sa Kamara ay may resolusyon na para imbestigahan ang pagguho na ikinasugat ng 6 na tao. Mula sa Kabagan, Isabela, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Tiklo sa Butuan City ang 2 suspect umano sa illegal na bentahan ng chainsaw online. Ipinagbabawal yan dahil kailangan ng permit para pigilan ang illegal logging. Nakatutok si June Veneracion. Walang kamalay-malay ang 2 lalaki na ito na pulis pala ang binebentahan nila ng chainsaw sa Butuan City. Nagkuhanan pa ng video at litrato bago isara ang transaksyon. Natag ng kwarta. Nang maiabot na ang pera ng nagkunwaring buyer. Tara, go! Inaresto ang 2 suspect na illegal daw na nagbebenta ng chainsaw online sa halagang 3,000 hanggang 7,500 pesos kada isa. Kakasimula pa lang nila nung ganitong klaseng illegal activities. Ayon din sa kanila, hindi po sila aware na ang pagbebenta ng chainsaw ay kailangan po ng permits. And yun nga po, ignorance of the law excuses no one. Sa ilalim ng Chainsaw Act of 2002, kailangan ng permit mula sa Department of Environment and Natural Resources ang pagbibenta at paggamit ng chainsaw.
para maiwasang magamit ito sa illegal logging. 2 chainsaw po yung na-confiscate natin, and ito po ay brand new and heavy duty na maaari talagang gamitin ng mga illegal loggers sa mga deforestation and talagang makakapinsala sa ating natural resources. Iniimbestigahan pa ng PNP Anti-Cybercrime Group kung kanino kinuha ng mga sospek ang kanilang ibinentang chainsaw. Mula Enero hanggang Marso ngayong taon, 4 na operasyon kontra sa illegal na bentahan ng chainsaw ang naisagawa ng PNP Anti-Cybercrime Group, kung saan 5 sospek ang kanilang naaresto. Para walang sabit sa batas, sabi ng PNP ACG, dapat sa mga otorisadong retailer ng chainsaw lang bumili at tiyaking bakuhanan agad ng permit bago gamitin. Para sa GMA Integrated News, Jude Veneracion, nakatutok, 24 oras. Kabilang ang mechanical at human factor sa mga iimbestigahan sa pagbagsak ng FA-50 fighter jet sa Bukidnon, lalo ngayong na-recover na ang flight data recorder nito. Naibaba na rin mula sa crash site ang mga labi ng 2 piloto ng eroplano, kabilang ang isang malapit na sanang ikasal. Nakatutok si Chino Gaston. Nasa ika-6 na taon na sa serbisyo at ikakasal na sana sa March 15 si First Lieutenant AJ Dadulia, pero di na yan matutuloy matapos bumagsak sa Bukidnon ang pinalilipad nitong FA-50 fighter jet nitong Martes. Kabilang sa naabo ang mga plano niya para sa pamilya. Nagtatanong siya kung bibilhan ba namin ng wheelchair yung papa namin para sa kanyang kasal. Pagkatapos ng kasal, gusto niya muna mag-spend ng ilang mga araw o siguro linggo kasama yung mapapangasawa niya po. Dahil mula sa Bukidnon ng pamilya ni Dadulia, iniisip na lang ng pamilya na inalay nito ang buhay sa misyong susuporta sa operasyon laban sa mga rebelde sa probinsya. Tinitingnan na lang po na si AJ ay nakapag-uwis ng kanyang buhay para sa bayan. Sa ganun po ay mas medyo kaunti ang aming pakiramdam. Pumanaw rin ang kasama ni Dadulia sa bumagsak na fighter jet na si Major Jude Salangoy, isang veteranong pilotong kasama sa mga ipinadala ng Philippine Air Force sa pitch black exercises sa Darwin, Australia. Kaninang madaling araw lang na ibaba ang mga labi ng 2 piloto mula sa Mount Kalatungan matapos ang hanggang 6 na oras na paglalakad ng mga sundalong nag-recover sa mga labi sa crash site. Dinala na ang mga labi sa isang punerarya sa Cagayan de Oro at ililipad naman bukas o sa Sabado sa Villamor Air Base para gawaran ng military honors. Bukod sa mga labi ng mga nasawing piloto, na-recover na rin ang flight data recorder ng eroplano kung saan makikita ang bilis, taas at kondisyon ng eroplano nang ito'y nadisgrasya. Nakarating na rin sa Bukidnon ang investigation team ng Philippine Air Force at umakyat sa crash site para magsagawa ng forensic investigation. We're going to look at all angles. Yes, you've mentioned material factor, mechanical factors, about human factor. We're going to look at their medical records, their mental state records, and aside from that, environmental is also a factor. Hindi naman masabi ng Department of National Defense kung maapektuhan ng insidente ang planong pagbili ng karagdagang 12 pang FA-50 fighter jet. It's too early to tell, and so far the FA-50 has had a very good track record in its service. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong Huwebes, walang iba kundi si Luan D. Gonzalez. Luan! Thank you, Miss Vicky, and good evening po sa inyong lahat mga kapuso. Get ready to rock your body dahil one of the Backstreet's back, alright, in Manila, ang tinitilian ng 90s na si Nick Carter. Pero bago ang kanyang concert, naka-one-on-one siya ng GMA Integrated News at nagbahagi pa ng darkest times ng kanyang buhay. Makichika kay Nelson Calas. Quit playing games dahil this isn't a joke. Batang 90s, we know that you want it that way sa good news na pagbabalik sa bansa ng Backstreet Boys member na si Nick Carter para sa isang concert this March 30. Mas i-enjoy niya raw ang Pilipinas sa kanyang pagbisita dahil mas matagal ang ilalagi niya dito. And so transitioning is basically being physically ready for it
starting to kind of get in shape again. And whether that's hitting the gym a little bit more, I'm starting to play basketball a little bit more, make sure my cardio, it gets back up again. And yeah, it's always been an interesting balance for me. Sa interview ng GMA Integrated News, inamin din ni Nick na nagdadalamhati pa rin siya sa pagpanaw ng kanyang nakababatang kapatid, ang rapper na si Aaron Carter. Nick, it's been over a year since Aaron's passing, and we would like to know, how do you keep his memory alive, and how has his loss changed your outlook in life and family? Anytime anybody, we all in our lives lose people that we love, and that's, as we get older, it continues to happen. And for me, I still to this day am at a loss. It's very hard for me to process it, and I don't think that I really have processed it or have understood. Ngunit hindi lang daw sa isa siya nangungulila, mas malalim pa raw ang kanyang pighati, lalo't halos buong pamilya niya ang wala na ngayon. But I'm still kind of, I guess I can say I'm still in the grieving phase of it, and still haven't fully grieved with everything that I've gone through. So, but in regards to how I take my personal experience in my life with my family, because it's not even just my brother. Everybody thinks it's my brother. I lost my sister, BJ. I've lost my sister, Leslie. I lost Aaron. My father is almost gone, and I think that this, a lot of it is contributed to, this industry that at a young age, at the age of 12 years old, has affected my life and affected my family, and so now what I'm doing is I'm concentrating extremely hard on my children, my wife, my life, and trying to be the best father that I can be, try to be the best husband, and try to do something, make a change, give something better for my children that we didn't necessarily have. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.